Malala talaga. Kailan Malala, kaya? Yan, oo. pinag-usapan din natin yan last week eh. So hindi natin alam kung kailan talaga mariresolve yung kaguluhan, yung port congestion na yan, yung pagta-traffic dito sa Metro Manila. Alam mo, matagal na yan, no? Yung nung inumpisahan ni Mayor Estrada yung truck ban, dapat pumasok ng national government. Yeah. Dahil iyan ay hindi lamang nakakapekto lang naman sa trapiko pero ang pinag-uusapan na dito yung ekonomiya ng ating bansa. So kung hindi pumasok ang national government, lalong lalala ngayon to. Oo, kasi kung sabi nga nila, aabot daw mga mahigit 320 plus billion daw ang magiging loss. Kung i-continue pa itong mga nangyayari na to. And that's not good. Yeah. At saka kasi yung port problem talaga, it's not a matter of yung ano lang, yung paglabas-masok ng mga truck doon Pati yung space nung port area, kulang talaga. So, actually, talagang dati pa daw plano rin na i-decongest talaga yan. Hindi lang ma-implement. Siyempre, kasi ang daming logistical problems na mangyayari. Pero kunwari sa pagtataas daw ng mga presyo, hindi lang naman daw problem ng mga truckers, sabi ni Mr. Swansing, di ba? Yung na-interview ni Kuya, hindi lang daw problem ng ano yan ng mga truckers. Pati din daw yung mga nandoon na mga, anong tawag doon kung, yung mga importers at exporters. Kasi nangyayari daw, parang kunwari nagpapadala dito ng gamit, ng mga crates, ng mga gamit. Yung mga hindi pa nalalagyan, syempre, mga na-unload na pala, saan nila ilalagay yun? So, iniiwan nila muna doon for the meantime. If because of one single port sa Manila area, maapektuhan ng supply ng almost Luzon ng chicken, may mali sa distribution natin. Because I don't believe that sabihin nila, may problema sa supply. It's because I've handled a lot of big food chains wherein we import about 34. Yung may direct warehouse sila 34 tons a month ang consumption namin ng chicken. And yet dito, because of one port, biglang magkukulang ang supply ng manok sa buong Metro Manila. There's something wrong also with planning and distribution dito. Ito yung mga ini-import kasi nating mga manok. It shouldn't be the cause also. That means kung masarado ang importation ng manok, our own chicken in our own backyard hindi sufficient. Ngayon, it calls to question nga rin yung ating readiness doon sa ASEAN integration. Isipin mo kung pag na-implement na sa 2015 yung ASEAN integration na yan, isipin mo kung ilan pa na mga bulto-bultong mga kagamitan yung papasok dito, di ba? Dahil wala ng taripa yan. Wala ng taripa. Ano yung product natin? Oo, tayo wala. Tama ka dyan. Kasi kung isipin mo, yung distribution, dapat hindi naman galing talaga sa imported yung mga manok na yun. Dapat galing sa local. Andyan yung farm-to-market roads natin, yung mga port areas natin, but hindi naaangkat yung mga manok from the provinces to here. Tama ka, when that integration happens, we cannot rely on the BPO sector. Kasi by that time nga, lahat kaya nang gawin. China would have caught up. Diba? India would have caught up also. Yeah. Ang unique selling proposition talaga natin is agriculture. Tsaka yung mga tao natin, diba? Yung mga technical na mga tao natin. Pero paano yung mga exporters natin? Kailangan din naman nilang makipag-compete in the international scene. Ang mahirap dito walang nagsaslita kung handa na ba talaga tayo sa 2015. Totoo. Kung pupuntahan natin ang dalawang kapulungan sa Kongreso, nagkaroon na ba ng hearing tungkol dito? Meron bang safety nets na nakahanda para sa ating mga magsasaka na maapektuhan ng ASEAN free trade, no? Or ang mangyayari dito katulad nung nangyayari noong 1992 nung tayo pumasok sa World Trade Organization kung saan talagang pinabayaan, no, ang ating mga manggagawa at ang ating mga magsasaka. So, ang tanong nga, handa na ba ulit tayo? Baka na naman last 2 minutes na naman Totoo, doon tayo doon maghihiring-hiring. Zero tariff to, no? Zero tariff. Yes. Kasi alala ko before, even yung mga chains na hinawakan namin, ayaw nila kumuha ng local supply. Dahil mahal. Dahil mahal. And they were getting from Brazil. Correct. Or And may taripa pa yan. May tariff. Because kahit i-factor in mo yung tariffs, mas mababa pa rin. Same price dito. But this is the question really that has to be asked, no? Are we going to go for just because mas mura yung nasa labas kesa sa nasa loob, then pababayaan natin yung sariling sektor natin? Paano sila mabubuhay? Kung walang pera yung mga tao para bumili ng mga murang mga pagkain, wala rin. Who will pay? No? So, well, of course naman yung mga businessmen naman dito, iisipin nila kung saan sila makakakita, makakamura.
Hindi nila iisipin. Pera-pera lang yan sa kanila. Hindi nila iisipin, kawawa naman yung manggagawa. Kaya nga, pero dapat makita rin ng mga businessmen, kung walang pera yung mga manggagawa, walang bibili. Wala rin bibili. Kasi I remember when we were factoring in the cost, kasi we do it also from yung gate price, tapos pagbagsak dito, tapos yung final product. Ang difference niya is if you get from local or imported is 10 pesos per dish, which is malaki. Totoo. Diba? So if I were a business owner of a big company, I would get abroad, which is sad and wrong because we want to stimulate also the economy. And tama si Kong, yung long-term effect. Long-term effect. Diba? We get it cheaper nga, but yung other people naman, mamamatay mga industriya naman, walang mga workers. The question here is also that has to be asked. Bakit mas mura sa ibang bansa? Dahil sinasubsidize ng kanilang mga gobyerno ang kanilang agricultural products. Habang dito, kapag sinasubsidize natin, tayo pine-penalize ng WTO. Oo nga. Kung bakit kaya sa tingin mo hindi binanggit yan sa SONA, yung ASEAN integration, which is, come to think of it, this is the perfect time na sabihin yun, di ba? Ni-mention. Is it a matter of PR ba? Pini-PR tayo na parang wag muna makita yung mga kakulangan ng ating gobyerno, so wag muna banggitin para pikit mata muna tayo? Hindi naman. Tingin ko naman well, based on the pronouncements of the DTI, sabi parati nila handa sila. Pero ang tanong, nagagawa ba yung consultation sa baba? Yeah. No? Let's mention, is the sugar industry prepared? Is the corn industry prepared? Coconut mo ko. Coconut industry prepared. Ang dami yan. Sa ngayon, wala pa tayo naririnig masyado. At importante yan, no? Dahil basically, 4 months to go. Yes, 4 months to go. Last question before we go to June. I just wanted to ask, what happens into currency? Pag integrated na lang ng ano? Pareho. It's the peso stays peso. Wala, I mean, in terms of economic impact, wala naman. Wala naman. Okay. Pero ang feeling nila yung mag-equalize yung natin currency, mga Asian currencies. So parang almost all equal na rin. Magiging ganon. Same effect as what happened to the euro, very similar. Yun yung parang model nila na tinitingnan. Okay.